Ngayong umagang ito mga bossing ko ay ika 1 year and 11 months ni Jovelyn mga bossing. Ang daming patotoo at talaga namang ganun po siya kapag halimbawa magbe-birthday siya. Talagang kikilabutan ka. Magbe-birthday, yun nga araw ng kanyang pagkawala ng 6:48 AM. Hindi ko makakalimutan. Alam niyo po ba, kanina, ito muna, kahapon, sabi ko, anak, napakadami pong tao, gusto po ng anak ko, anak kong Boston lumabas po kami, napakadaming tao, diba, kasi Saturday, tapos, wala kaming maparkingan, ngayon, malayo pa lang, sa may stoplight pa lang, sabi ko, kasi alam ko nga Saturday, napakadaming tao. Anak, bigyan mo kami ng parking, Jovelyn. At alam kong Saturday, napakadaming tao. Alam niyo po ba, bago pumasok sa stoplight, tumugtog yung favorite kong kanta sa kanya, yung How Do You Heal? A Broken Heart. Tapos, nung biglang tumulong sabi ko, ay, si Jovelyn, favorite ko yan. Sabi ko, para kay Jovelyn. Hey ko, bibigyan tayo niya ng parking. Tapos ngayon, pagpasok namin, aba, ay napakahaba talaga ng pila. Tapos, di tumutugtog, sabi ko, huwag papatayin yung tugtog. Tapos, sabi nila, wala tayong maparkingan, mami, sabi ni daddy. Sabi ko, ang bulong ni Jovelyn, tatapusin muna natin ang kanta, meron tayong mapaparkingan. Yung parang bulong, yung sinasabi niya sa akin, yun lang. Pero gustong gusto ko talaga, wini-wish ko lagi, makita ko siya, siguro ko talaga hindi na babalik yung anak ko. Kahit makita ko lang siya, nakaupo siya dyan, nakangiti, makita ko lang yung mukha niya. Pero bulong lang laging bulong. Sinasabi niya yung gusto niya, sinasabi niya ang password niya, kasi gusto kong i-open. Sinasabi niya lahat, sa bulong lang. Di, sabi ng mister ko, wala tayong maparkingan. Hindi pa tapos yung kanta. Sabi ni Jovelyn, pag natapos yung kanta, makakita tayo ng parking. Alam niyo po ba, pagtapos ng kanta, 2 parking pa na magkatabi. Sabi sa inyo, sabi ni daddy, paano mo nalaman? Bulong ni Jovelyn. Tapos, nakapag-park po kami. Sabi ko, anak, salamat, bigyan mo kami ng parking. Kasi pahirapan talaga mag-park. Lalo na kapag weekends. Tapos, ito pa, nung umalis na papauwi na kami, pero ramdam ko, nandun si Jovelyn. Lagi siyang may bulong. Halimbawa, si Justin may binili. Lagi siyang may bulong na nakabudol na naman sa'yo, mami. Yung ganun. Tapos, nung sasakay na kami, pauwi na kami. Anak, isa pang paramdam. Magpaano ka ng favorite nating kanta kung talagang kasama ka namin. Alam niyo po ba? Pag-upo namin, nagbukas ng radyo. Pero yung mga bulong sa akin, hindi ko agad sinasabi sa mister ko. Pag-upo namin, nagbukas ng radyo, anak kong bunso. Favorite namin kanta para sa kanya, ang tumunog na naman. Sabi ko, anak, kasama ka talaga lagi namin. Tapos, eto pa, kakagising ko lang. Yung diwa ko, pag natutulog ako, parang lagi may panaginip ako. Parang lagi ako naglalakbay, ganun. Tapos, kahit parang natutulog ako, parang hindi nga ako minsan nakakapahinga. Kasi, lagi akong nananaginip. Ang panaginip ko, kakanta daw ako sa video, okay? Tapos, hinahanap ko yung title ng How Do You Heal a Broken Heart. Yun ang favorite kong kanta kay Jovelyn Hinahanap ko yung title. J ako ng J. Sabi ko, J yung start ng nun, ang title nun. Hanap daw ako sa list ng video Tapos, sabi ko, ano ba yan? Ba't di ko mahanap? Sabi ko, sige kayo muna nga kumanta. Hahanapin ko dito. Kasi ang dami ng kantang-kanta na. Gusto na kumanta. Tapos, sabi ko daw, ba't di ko mahanap? Baka kulang-kulang tong list ng video Tapos biglang mulat ang mata ko. Sabi ko, ba't di ko mahanap? Ano ba ang title? Yung gising na ako. Pero panaginip ko, akala ko totoo.
Ano ba tayo ko? H nga pala, how do you heal? H, ba't J ako ng J? Sabi ko daw ganun. H ang title nun. Sabi ko, ano ba yan? Parang totoo yung panaginip ko na parang, yun nga po, ay pagmulat ng mata ko, karugtong pa rin siya. Sabi ko, bakit ba hindi ko mahanap? Tapos pagtingin ko, ay, umaga na. Alam niyo po ba? Ngayon lang nangyari na sobrang na-late nga po ako. 6:48, wala na yung anak ko. Pagtingin ko, parang liwanag na. Hala, anong oras na? 6:48. E ngayon yung araw na mismo na wala si Joelyn. Talagang hindi kita talaga katanggap-tanggap. Hindi. Minsan na lang binibigyan ko ng ang sarili ko. Siguro wala na rin naman akong magagawa. Mas okay na rin yun, yung sa karamdaman, kaysa yung sinalbahay ng ibang tao. Pero ito pa ha, mga bossing. Nakakita ako ng mga screenshot, Joelyn sa cellphone, na kasi nung nag-pageant po siya, first time lang talaga, hindi naman sabi ko, kinukuha siya dito, may nag-aano sa kanya sa Miss Binyan, sali ko daw. Sabi ko, hindi na. Kaso nga lang doon sa school, ay napasali nga po siya. Pero yung pageant na yon, intrams lang po pala yon. Hindi po siya pero itong taong ito, na nagpupush sa kanya, ay inaano nga po na bibili pa ng gown, dami mga inaano nila. Hindi ko, parang umano sa isipan ko na parang napagtulungan si Joelyn. Kasi, noong nasa school na kami, may matabang babae doon na napaka-plastic, na pinipicturean niya yung kasama ni Joelyn. Tapos sabi, Joelyn, smile. Alam niyo po ba, nung nakita ko, nasa likod niya ako, doon pa lang magwawala na sana ako Talagang nagtimpi-timpi lang talaga ako nung anong yun Smile, alam niyo po ba, ang kinunan lang niya, yung katabi, in-slide niyang ganyan, yung katabi, 2 beses niyang inulit na, 2 beses ko nakita. Tapos nagpunta pa ng burol ni Joelyn. Tapos, noong napaka-plastic na babaeng yun. Na talagang sobrang, may karma rin naman yan. Kahit naman hindi ako kumilos, ang itaas ay may balik. May balik sa kanya. Tapos, may screenshot si Joelyn na nasa stage siya kasi nadapa po yung anak ko. Kasi hindi naman talaga siya sa mga ganun. Tsaka siguro may nararamdaman na nadapa. Tapos yung pausok, may screenshot si Joelyn sa cellphone niya na maaaring dinamdam niya. Kasi ang screenshot na yon ay parang magkakasunod parang 25, tapos, hindi, 22 yung screenshot, 22, tapos 25 last day niya, tapos 28 na wala na po siya, na panay emoji, at yung babaeng matabang yon na sobrang plastic, na nagpunta pa ng burol ng anak ko, ay kauna-unahang emoji na natawa. Sinabi ko yun sa anak ko, anak, nakita ko na pina-smile ka, pero iba ang kinunan, hindi ikaw, nang bubuisit. Kaya alam ko, may balik yan sa babaeng yan. Tapos, sila rin yung mga tropa nila, na parang pinagpustahan si Joelyn, na ang papangit ng bilang isang nanay, napakasakit ng aking mga nabasa. Kahit hindi ako gumawa ng aksyon, dahil wala na rin naman si Joelyn, matagal na, yung naranasan ng anak ko, may balik din naman sa mga tao na gumawa ng ganon sa kanya. Tapos nagpunta pa ng burol ni Joelyn, nandun pa sila. Napaka-plastic. May balik din yan sa inyo. Yung mga ginawa nyo sa anak ko, malamang dinamdam niya yung mga pagtatawa sa kanya, yung mga ginawa sa kanya. Napakasakit. Na-ishare ko lamang kasi parang yun yung agam-agam sa kalooban ko na gustong-gusto kong sabihin na eto lang week na to, nalaman ko. Kasi may mga si Joelyn pala, pag mag-birthday siya, parang mayroon siya pinatutuklas sa akin. Tapos pag mag-birthday siya, merong mga nakikita bumabagsak, mga paramdam, na hindi ako makatulog. Tapos uusisain ko yung cellphone niya, may mga natutuklasan ako. Na talagang masakit bilang isang ina. Kumbaga, alam ko naman, may balik naman yan sa mga tao na nalbahin ng mga ganon. Dahil nakaranas pala yung anak ko ng ganon, na ginaganon po siya. Kaya kahit hindi ako ang umaksyon,